Easy way to apply frosting on our cake. Hi guys! Welcome again to my channel. It's me Lulu, ang inyong lalalulu na nagfi-feeling vlogger. So for today's video, another way or easy way on how to frost our cake with whipped cream. So ito, especially sa ating mga newbie, this is how we apply our frosting na napakadali at napaka-easy. Madali na nga, easy pa, o diba? So ngayon, ang ating size ng cake is 8 by 5. Yes, 8 by 5 ang ating size ng cake. And again, combination of moist chocolate cake and chiffon cake. Vanilla chiffon cake. So makikita nyo dyan, naglalagay na tayo ng ating filling. Ang filling natin is dulce de leche. Hindi na ako naglagay ng border kasi hindi naman siya flowy ang ating dulce de leche. So, sigurado tayong hindi yan lalabas sa ating cake. So, ngayon, isusunod na natin ang ating moist vanilla cake. Okay? So, pagpapatong-patungin lang natin yan, meron tayong 4 layers. At nagpapasalamat ako again dito sa umorder ng cake natin dahil repeat order ito at itong cake natin ay kasama ng ating butterfly cake. So, itong cake natin, masasabi natin ang design nito is doodle. Doodle. Yung parang drawing mo lang ng mga kasi kasabay yata ng kanyang anak ang birthday pa ng isa pa niyang anak. O diba? So ayan, naka third layer na tayo. So alternate lang ang paglagay natin ng moist chocolate at saka ng vanilla chiffon cake. So ayan, mataas ang ating cake. Ayan, 8 by 5. At naglalagay tayo syempre ng barbecue stick kasi nga medyo mataas at pag dineliver yan para mas safe. Dineliver ito via Grab lang po. Car. So kasi dalawa yan. Ayan. So, putulin na natin. Nakatagos yan sa drum. Kaya huwag kayong mag-alala na secure talaga ang ating cake. At ito may advertisement tayo. Gumagamit ba kayo nitong wet wipes? Yes, gumagamit ako para hindi na ako hugas ng aking kamay at ng aking gagamitin. Anyway, malinis naman yan. Lalo na sa paglinis ng mga ating cake board. So, gustong-gusto ko yan. So, ayan, maglalagay na tayo ng ating frosting. Again, ang frosting natin is combination of whip it and ever whip. Naipakita ko na dyan sa inyo kung paano. Or, kung meron kayong katanungan, itanong nyo lang dyan sa comment section. Again, para sa mga newbie natin, dapat crumb coating muna bago tayo mag-final coating. So, ganun lang. Unahin natin sa taas, ikalat natin sa paligid ng cake at saka ihagod-hagod natin ang ating scraper. Ang purpose niyan is para malak natin ang crumbs ng ating cake para pag nag-apply tayo ng final coating ay hindi siya sasama. So itong cake natin ay ibinalik ko ang dati kong mga cake na nagko-combine talaga ako ng vanilla moist cake or vanilla chiffon cake. So, kino-combine. Since na nag-start ako, ganito talaga ang ginagawa ko. Pero, nung naano naman ang chocolate cake, so natigil yon. Ngayon nga, at dahil ginto na ang cocoa, so ibabalik natin to. Pero, sa mga client ko dyan, huwag kayong mag-alala kasi same lang po yan at mas mahirap ngang gumawa ng vanilla chiffon cake. Actually, mahirap yan at hindi lahat ng baker ay gumagawa niyan kasi maraming pumapalpak sa paggawa ng meringue. Kayo ba gumagawa niyan? Siyempre, pag mga master baker na okay, na nila yan. Pero yung sa mga newbie, mas okay ang moist chocolate cake kasi konti lang ang failed niyan. Unlike sa chiffon, talagang mayroong failure. Lalo pa kung hindi nyo alam ihalo ang meringue or hindi nyo pa kabisadong ihalo ang meringue at saka yung butter. So, magbibigay ko sa inyo dyan. Slowly lang at aralin nyo yung cut and fold method. Ito po ay para sa mga newbie. So, ayan, na-crumb coating na natin ang cake. Dahan-dahan ko nga lang kina-crumb coat yan. At medyo malaki nga ang ating cake. Pero ang ating cake board dyan ay size 10. Kasya naman siya kasi wala naman siyang marami pang design. Kasi sabi ko nga sa inyo, doodle lang ang i-design natin dyan. Though hindi naman ako dyan marunong magganyan. Pero gagawin natin ang best natin kasi order ito sa atin ng ating client na repeat order. Ganon. So, ayan na.
papakinisin na natin ang ating cake. So, dahan-dahan ang ginagawa ng lola nyo dyan. So, kumusta po kayo? Baka hindi ka pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel. Dito sa YouTube, pa-subscribe naman po. At kung nagustuhan nyo ang ating video, pa-like na rin. Yan. Para naman dumami ang ating subscribers. Ayan, para maka-50 tayo. 50 lang ang ini-aim natin. Nasa 38 point something na tayo. So, eto na, ready for final frost. So, ayan, maglalagay na tayo ng kulay. Again, gumamit ako ng piping bag. So, isang kulay lang ito, kulay pink. Yan, kulay pink. Kahit isang kulay lang ay okay lang na gumamit tayo ng piping bag. Pwede namang hindi kasi hindi siya maselan kung iba-ibang kulay, di ba? So, gumamit pa rin ako ng piping bag para mas tipid tayo sa paglagay ng frosting. So, ayan. Inuuna ko lang sa ibabaw and then sa kamoy scrape hanggang maging smooth. Ganun lang po kadali. Actually, ganun lang kadali. Gagaanan nyo lang ang kamay nyo sa pag-scrape. Tapos, yung sinasabi ko ngang tip sa inyo, pag nagka-crumb coating kayo, ipapantay nyo na ang inyong pagkalagay ng frosting. Para pag final, wala na kayong problema. Pantay na siya. Wala na kayong hahabulin. Kundi, ilalapat nyo na lang yung may kulay na frosting. So, katulad nyan, oh. Ready na yan, papantayin lang natin ng sa taas, kaya ini-scrape natin yung mga sobra-sobra nating frosting. Sa pagpantay-pantay, pwede na kayong gumamit nitong scraper or kaya ng spatula. So, lilinisin ulit natin ang ating cake drum. Yan talaga ang medyo struggle din ang paglinis ng cake drum, kaya kaya dahan-dahan at gumagamit nga tayo ng wipes. Baka hindi pa kayo nakakabili niyan, pumunta kayo sa TikTok shop ko sa Yellow Basket, meron yan. So ayan, nililinis natin, tinatanggal natin yung mga excess frosting at maglalagay na tayo ng ating cake board or borderline. So parang borderline, border design. So yun ang eksaktong ano dyan. So ganun lang, kabilis. Binigay ko itong 1.5. Kasi malaki siya, di ba? 8 by 5 yan. So, ito na yung ating mga cake. So, ito na guys, ang kabuuan ng ating cake. So, ayan, very simple lang. Doodle cake lang talaga siya. Kaya, thank you so much for watching and see you again soon. Bye!